Ang huling gabi sa Barrio San Roque sa liblib na baryo ng San Roque, may isang lumang kwentong binubulong ng matatanda tuwing gabi. Ang kwento ng isang aswang na di umano'y nagtatago sa anyo ng isang matandang babae. Wala nang nakakaalala kung kailan siya dumating, ngunit ang tiyak, may mga taong bigla na lang nawawala sa baryo at ang kanilang bangkay, kung matagpuan man, ay wala nang laman loob. Isang gabi, si Miguel, isang batang bagong salta sa baryo, ay pinayuhan ng kanyang lola. Huwag kang magpapagabi sa daan, apo. Lalo na kung makarinig ka ng mahina, ngunit pabaliktad na pag-iyak ng bata. Yan ay paunang babala na malapit na ang aswang. Ngunit isang gabi, dahil sa tapang at pagdududa, hindi nakinig si Miguel. Pauwi siya mula sa bahay ng kaibigan nang marinig niya ang isang mahina, parang bagong silang naiyak mula sa kagubatan. Sa halip na matakot, sinundan niya ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang matandang babae, nakayuko, parang may karga sa kanyang bisig. Nang lapitan niya ito, biglang tumigil ang iyak. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang kulubot, kundi parang balat ng isang patay na hayop na pilit isinusuot sa isang katawan. Ang kanyang mata, maputi at walang buhay. Napaatras si Miguel, ngunit huli na biglang lumawit ang mahaba at matulis na dila ng matanda, naglalaway at waring sabik sa sariwang laman. Tumakbo si Miguel, ngunit narinig niya ang isang bagay na mas nakakatakot pa sa kanyang likuran, ang malalakas at mabilis na tunog ng paa, hindi sa lupa kundi sa ere. Lumilipad ang aswang, sinusundan siya. Pagkarating sa kanilang bahay, mabilis niyang isinara ang pinto at sinindihan ang lahat ng kandila. Sa labas may maririnig na malalim na paghinga at pagkamot sa bubong na para bang may nilalang na nag-aabang. Nagtagal ang bangungot na iyon hanggang sa marinig niya ang tila sabik na bulong sa labas ng bintana. Hindi ka makakatakas sa akin, Miguel. Sa susunod, hindi ka naaabot sa inyong bahay. Kinabukasan, may natagpo ang bangkay ng isang baka sa likod ng kanilang bahay. Walang laman loob, parang nilimas mula sa loob. Mula noon, hindi na muling lumabas si Miguel tuwing gabi. Ngunit, alam niyang nag-aabang pa rin ng aswang. At ang mas masama, alam nito ang kanyang pangalan.